May mga araw na parang wala ka namang ginawa. Pero pakiramdam mo, pagod na pagod ka. Hindi ka naman tumakbo. Hindi ka naman nagbuhat ng mabigat. Wala ka namang hinarap na malaking problema. Pero bakit parang may bigat pa rin sa dibdib mo? Yung tipong kahit nakahiga ka lang, hindi pa rin gumagaan. Kahit pilitin mo magpahinga, parang hindi sapat. Tahimik lang ang paligid, pero ang ingay ng utak mo, paulit-ulit, pare-pareho. Parang may umiikot na kwento na hindi matapos-tapos. At kahit anong pilit mong i-distract ang sarili mo, bumabalik at bumabalik pa rin. Minsan sinusubukan mong kalimutan, mag-scroll sa phone, manood ng movies, maghanap ng kahit anong pwedeng pagtuunan ng pansin. Pero kahit sandali kang makalimot, pag tumahimik ulit ang lahat, nandyan pa rin siya. Parang naghihintay lang. Minsan iniisip mo, bakit ganito? Wala naman akong dahilan para mapagod ng ganito. Hinahambing mo pa ito sa iba. Mas mabigat ang pinagdadaanan nila. Mas marami silang problema. Mas may karapatan silang mapagod. Kaya tumatahimik ka na lang. Pinapaliit mo yung nararamdaman mo. Parang hindi ito importante. Parang hindi ito dapat pagtuunan ng pansin. Kaya ang ginagawa mo, tuloy lang sa buhay. Trabaho lang ulit. Galaw lang ulit. Kahit mabagal, kahit pilit, parang normal lang. Parang ganito talaga dapat. At sa labas, walang makakapansin. Mukha ka namang okay. Nakikipag-usap ka. Nakakatawa ka pa nga minsan. Walang senyales na may mali. Pero sa loob, may bigat na hindi mo matukoy kung saan nanggagaling. Hindi ito yung simpleng pagkapuyat na kayang burahin ng tulog. Hindi rin ito yung kapaguran na napapawi ng pahinga. May kakaiba itong timpla. Mas tahimik, mas malalim. At habang tumatagal, lalo mong nasasanay na hindi siya pansinin. Lalo mong kinukumbinsi ang sarili mo na wala lang to. Nalilipas din. Na baka arte mo lang. Na baka pagod ka lang talaga ngayon. Kaya tinutuloy mo lang. Araw-araw. Parehong cycle. Parehong pakiramdam. Hanggang sa dumating yung punto na hindi mo na alam kung kailan ka huling naging magaan. Hindi mo na maalala kung kailan ka huling naging payapa. Parang may kulang, pero hindi mo matukoy kung ano. At minsan, kahit ayaw mong aminin, may tanong na laging bumabalik sa isip mo. Ganito na lang ba palagi? Pero hindi mo rin alam kung paano sasagutin. Kasi hindi mo rin alam kung saan magsisimula. Ang alam mo lang, may mali. At kahit anong pilit mong itago, kahit anong pilit mong isantabi, hindi na siya nananahimik. May mga bagay kang ginagawa na hindi mo na tinatanong kung bakit. Digising ka, mag-aasikaso ka, tapos uulitin mo lang ulit kinabukasan. Parang nakasanayan mo na. Hindi mo na iniisip kung gusto mo pa ba. Hindi mo na rin tinatanong kung masaya ka pa. Ang importante, natutuloy. Kasi mas madali yon. Mas madali yung tuloy lang kesa huminto at mag-isip. Kasi pag huminto ka, may mga tanong na lalabas. At hindi lahat ng tanong gusto mong sagutin. Kaya ginagawa mo na lang yung kaya mong gawin araw-araw. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. At sa umpisa, okay lang naman. Kaya mo pa. Hindi pa mabigat. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting nag-iipon.
Hindi mo napapansin agad. Walang biglang pagbabago. Pero ramdam mo. Yung tipong kahit simpleng bagay, parang mas mabigat gawin. Yung mga dating madali, parang kailangan mo pa ng sobrang pag-aasikaso. At minsan, hindi mo na alam kung bakit. Kasi wala namang nangyayaring kakaiba. Wala namang isang malaking problema na pwedeng sisihin. Pero bakit parang pagod ka na? Doon nagsisimula yung kalituhan. Kasi kung may malinaw na dahilan, mas madali sana. Mas madaling ipaliwanag, mas madaling ayusin. Pero hindi eh. Tahimik lang siya. Paunti-unti. Hanggang sa isang araw, napapansin mo na lang ang dami mo ng pinipilit. Pinipilit mong maging okay. Pinipilit mong magtuloy-tuloy. Pinipilit mong manatiling nandyan. Kahit sa totoo lang, hindi ka na sigurado kung nandun ka pa talaga. Parang katawan mo na lang yung gumagalaw. Pero yung isip mo, may sariling mundo. Minsan nasa malayo, minsan nakatingin sa wala. Minsan paulit-ulit bumabalik sa parehong tanong. At kahit pilitin mong bumalik sa kasalukuyan, may bahagi sa'yo na parang ayaw na. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil pagod ka na sa pakiramdam na kailangan mong laging kumilos ng maayos. Kailangan mong laging focus. Kailangan mong laging malakas, kahit hindi na. At ang problema, hindi mo naman pwedeng basta itigil. May mga umaasa. May mga kailangan gawin. May mga bagay na hindi pwedeng iwan. Kaya ang nangyayari, pinipilit mo na lang akuin lahat. Kahit mabigat, kahit hindi na balanse, kahit unti-unti kang nauubos. At habang ginagawa mo yon, lalo kang nasasanay. Nasanay ka nang hindi ikaw ang inuuna. Nasanay ka ring isantabi muna ang nararamdaman mo. Nasanay ka na kahit may mali, tuloy pa rin. Hanggang sa dumating yung punto na hindi mo na alam kung ano yung normal. Kung ito ba talaga yung dapat mong maramdaman? Kung ganito ba talaga ang buhay? At minsan, kahit hindi mo sabihin, may maliit na boses sa loob mo na nagtatanong, hanggang kailan? Pero hindi mo rin sinasagot. Kasi alam mo, kapag sinagot mo yon, may kailangan kang harapin. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Hindi mo napapansin, pero may pattern na nabubuo sa paraan ng paggalaw mo, sa mga desisyon mo, sa mga pinipili mong iwasan, sa mga bagay na hindi mo hinaharap. Hindi ito biglaan, paunti-unti lang hanggang sa maging normal na siya. Yung tipong kahit may gusto kang sabihin, pinipili mong manahimik. Kahit may gusto kang gawin, pinipili mong ipagpaliban. Kahit alam mong may mali, pinipili mong hayaan na lang. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mas madali. Mas madali yung walang gulo. Mas madali yung walang tensyon. Mas madali yung tuloy lang kahit hindi ka na sigurado. At habang ginagawa mo yon, lalo mong tinuturuan ang sarili mo na umiwas. Hindi mo sinasadya, pero paulit-ulit mo siyang pinipili hanggang sa maging automatic. Hindi mo na iniisip, hindi mo na kinu-question. Ganito na lang, ganito na lagi.
At doon nagiging delikado. Kasi hindi mo na nakikita kung ano talaga ang nangyayari. Akala mo okay ka lang. Akala mo pagod ka lang. Pero sa totoo lang, may mga bagay ka nang hindi hinaharap. May mga tanong ka nang hindi sinasagot. May mga parte ng buhay mo na pinipili mong huwag galawin. Kasi alam mong hindi siya magiging madali. At dito pumapasok yung isang ideya na matagal nang pinag-usapan. May sinabi si Machiavelli na simple lang pero makaka-relate tayo. Sabi niya, mas madalas piliin ng tao na umiwas sa sakit kesa gawin kung ano ang tama. At kapag iniisip mo yon, parang may biglang nagiging malinaw. Kasi hindi ka naman nawawala, hindi ka rin mahina. Pero ilang beses mo nang pinili yung mas tahimik na opsyon, yung hindi ka mapapansin, yung hindi ka mapipilitan, yung hindi ka mahihirapan. Kahit alam mong may kailangan kang harapin at hindi lang isang beses nangyari yon, paulit-ulit sa maliliit na bagay. Hanggang sa lumaki na siya nang hindi mo namamalayan. At ngayon, nandito ka. Pagod, hindi dahil sa dami ng ginawa mo, kundi sa dami ng bagay na hindi mo ginawa. Sa dami ng bagay na iniwasan mo. Sa dami ng pagkakataon na pinili mong manahimik kahit may gusto kang sabihin. At habang tumatagal, lalo mong nararamdaman yung bigat. Kasi kahit iniwasan mo siya noon, hindi siya nawawala. Nandyan lang siya, naghihintay. Pero eto yung hindi mo agad napapansin. Hindi lang tungkol sa pag-iwas to. Hindi lang tungkol sa pagod. May mas malalim pa. Kasi habang iniwasan mo yung mga bagay na mabigat harapin, may ibang nangyayari sa'yo na mas tahimik. Unti-unti mong binabago kung sino ka. Hindi ito biglaan. Walang isang moment na masasabi mong, dito nag-iba lahat. Pero ramdam mo. Kung dati direkta ka magsalita, ngayon mas maingat ka na. Yung dating may gusto kang sabihin, ngayon iniisip mo muna kung worth it pa bang magsalita. Yung dating may energy ka, ngayon parang tinitipid mo na lang. At hindi mo napapansin, hindi ka lang napapagod. Nagiging ibang version ka na ng sarili mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun yung mas madaling dalhin. Mas kaya mong kontrolin. Mas tahimik. Mas ligtas. Pero may kapalit. Kasi habang pinipili mo yung ganitong version, may mga parte sa'yo na hindi na lumalabas. Yung gusto mong gawin. Yung gusto mong sabihin. Yung gusto mong subukan. Hindi sila nawawala. Nananatili lang sila sa loob. Tahimik. Naghihintay. At habang tumatagal, lalo silang bumibigat. Kasi hindi sila nagagamit. Hindi sila nailalabas. Parang may nakaipon na energy na walang pupuntahan. At doon nagsisimula yung pakiramdam na hindi mo ma-explain. Yung pakiramdam na parang may kulang, na parang may mali kahit hindi mo matukoy kung ano. Kasi hindi naman obvious. Hindi naman siya isang malaking problema na pwede mong ituro. Pero nandyan siya. Sa bawat desisyon na hindi mo ginawa. Sa bawat salita na hindi mo sinabi. Sa bawat pagkakataon na pinili mong umatras sa sarili mong gusto.
At habang tumatagal, lalo kang napapalayo sa kung sino ka dati. Hindi mo na alam kung ano yung natural sa'yo, kung ano yung gusto mo talaga, kung ano yung sa'yo. At hindi lang ginagawa mo dahil kailangan. At minsan, kahit ayaw mong aminin, may part sa'yo na natatakot. Hindi sa mga problema, kundi sa posibilidad na baka hindi mo nakilala yung sarili mo. Kasi ang tagal mo nang naka-adjust, ang tagal mo nang nag-a-adapt sa mga nangyayari, ang tagal mo nang pinipili yung mas madali kesa sa mas maging totoo. At ngayon, kahit gusto mong bumalik, hindi mo alam kung saan magsisimula. Siguro ganito yung pakiramdam mo ngayon. Hindi dahil may kulang sa'yo, at hindi rin dahil mahina ka. Kung iisipin, baliktad pa nga. Matagal ka nang tumayo, matagal kang nag-adjust. Matagal mong pinili yung mas tahimik na paraan para lang hindi na dumagdag yung bigat na dala mo. At oo, umubra siya sa umpisa. Nakapagpatuloy ka. Nagawa mo yung mga kailangang gawin. Mukha kang okay sa panlabas. Maayos ka kausap. Nagagawa mo pa ring mumiti kung kinakailangan. Parang walang mali kung titingnan sa unang tingin. Pero may kapalit. Habang kinakaya mo lahat, unti-unting may mga bahagi na hindi na nakakalabas. Hindi dahil nawala sila, kundi dahil nasanay ka na lang itabi sila. Hanggang sa hindi mo na rin napapansin na nandyan pa pala. At ngayon, nandito ka sa punto na hindi mo na matukoy kung saan nanggagaling yung pagod. May mga araw na paggising mo, mabigat agad, kahit wala namang malinaw na dahilan. Parang may dinadala ka na hindi mo matukoy. Pero kung babalikan mo, hindi naman ito biglaan. Matagal na itong naiipon. Sa bawat pagkakataon na pinili mong manahimik, sa bawat araw na inuna mo yung kailangang tapusin kesa sa gusto mong ipaglaban. Sa bawat pagkakataon na sinantabi mo yung gusto mong sabihin. Maliliit na desisyon, paulit-ulit, hanggang sa naging normal na lang. Hanggang sa hindi mo na napapansin na ikaw na mismo yung naiiwan. At ngayon, ramdam mo na yung bigat ng lahat ng yon. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil matagal mo nang hindi naririnig yung sarili mong boses. Yung boses na dati malinaw. Yung boses na marunong magsabi kung ano ang totoo. Unti-unti siyang nawala sa ingay ng kailangan mong gawin at sa mga bagay na mas pinili mong unahin. At baka hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat. Hindi mo kailangang baguhin kaagad ang direksyon mo. Hindi mo kailangang maging ibang tao bukas. Hindi rin kailangang may sagot ka agad. Hindi kailangang malinaw na agad kung anong susunod. Minsan, ang kailangan mo lang ay tumigil sandali. Hindi para umiwas, kundi para mapansin. Mapansin kung nasaan ka na, kung ano na yung nararamdaman mo, yung mga bagay na matagal mo nang hindi tinitingnan. Kasi kapag pinayagan mong marinig ulit yung sarili mong boses, dahan-dahan din babalik yung direksyon. Hindi siya biglaan, hindi siya dramatic, pero totoo.
at sapat na yon para makagalaw ka ulit. Sa paraang mas ikaw na talaga. At kung nandito ka pa rin, baka napapansin mo na rin kung saan ka napapagod. Hindi sa dami ng ginagawa mo, kundi sa mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Yung mga usapang hindi mo hinaharap. Yung mga desisyong matagal mong ipinagpapaliban. Yung mga bagay na alam mong mahalaga pero laging nauurong sa ibang araw. At habang tumatagal, hindi sila nawawala. Mas lalong bumibigat lang sila sa likod mo. Tahimik pero tuloy-tuloy. Pero hindi pa doon nagtatapos yun. Kasi may dahilan kung bakit paulit-ulit mo siyang pinipili kahit alam mong napapagod ka na. Kahit ramdam mo na yung bigat. May parte sa'yo na natutong ganito ang paraan. May parte sa'yo na naniniwalang mas ligtas ito. Na mas madali ang manahimik kesa harapin kung ano yung pwedeng mangyari. At yun yung hindi agad nakikita. Hindi sa isang usapan. Hindi sa isang biglaang pagmulat. Hindi sa iisang sagot na parang ilaw na biglang sisindi. Kundi sa dahan-dahang pagtingin, sa pag-uugnay ng mga piraso, sa pag-amin sa sarili mo ng mga bagay na matagal mong hindi pinapansin. Kaya sa susunod, doon natin hihimayin kung saan talaga nagsisimula to. Hindi lang sa kung anong ginagawa mo ngayon, kundi kung saan ito unang natutunan. Kung paano ito unti-unting naging nakasanayan na galaw mo. At bakit kahit gusto mong magbago, parang may humihila pabalik. Hindi dahil wala kang kakayahan, hindi dahil kulang ka sa lakas, kundi dahil may mga bahagi na hindi pa nabibigyan ng pansin. At hanggat hindi mo sila nakikita ng malinaw, mananatili silang tahimik na puwersa sa likod. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit ganito, samahan mo ako sa susunod. Doon natin sisimulan hindi lang ang pagtingin, kundi ang unti-unting paggalaw palabas dito.